Agad na kinuha ni Johan ang laptop niyang daladala at iniharap yon kay Kit Joaquin. Bumungad sa lalaki ang sandamakmak na pictures at videos ni Miracle Mendez. Napangisi siya nang makitang mga yon. Mukhang maipaghihiganti na niyang asawa niya sa babaeng ito. Maraming salamat, Rohan. Malaking tulong ito sa plano ko. Nang maipasa ni Rohan ang lahat ng files ay kagad itong umalis dahil may asikasuhin pa itong papeles sa office. Naiwan na lamang na nakaupo sa wheelchair niya si Kit Joaquin na halatang nasa good mood ito. Pinindot niya ang intercom at agad na nagsalita. Assistant Jared, I need you here, ASAP. Nang marinig ni Jared ang boses ng amo, ay mabilis tong tumayo at pumasok sa office ng lalaki. Dali-dali tong lumapit sa kanya at nagtanong, bakit po boss? May sinend akong file sa'yo. I need you to post those videos and pictures about Miracle Mendez sa social media. Ikaw nang bahalang gumawa ng magandang caption at title niyan. Basta't makukuha dapat ang atensyon ng mga madla. You can send me after you finish dahil isi-share ko to sa mga sinalihan kong GCs. Napakunot ang noo ni Jared nang marinig ang sinabi ni Kit Joaquin. Gumawa po kayo ng social media account? Alam kasi ni Jared na hindi mahilig sa social media ang boss niya. Hindi nga nito kinakalikot ang phone at palaging nasa kanya ito. Kapag may tumatawag ay siya na lamang ang sumasagot para sa binata. Subalit simula nang maging asawa nito si Miss Zinaya ay nag-iba ng boss na ikinagalak niya. Yes, I need to do this for my wife. Alam ko nakita mo na rin ang kumakalat ngayong fake news sa asawa ko. I also want you to go in a different news outlet and news publication para ibalita at ipakalat lang ito. Naintindihan mo? Tanong ni Joaquin kay Jared. Tumango si Jared nang maintindihan ang inutos ng amo. Kaagad siyang nagpaalam para sundin ang inuutos nito. Okay boss, by the way boss, hindi ako naniniwalang magagawa yun ni Miss Zinaya sa inyo. Nang matapos sasabihin yun ay yumuko si Jared saka umalis sa loob ng office ng amo. Napahangos ng malalim si Kit Joaquin saka unti-unting kumawala ang ngiting pangdemonyo niya. Sino sa ating dalawang mas tuso at mas masama, Miracle Mendez? Siniraan mong asawa ko sa mga madla at nagpakalat ng issue. Ano kayang mararamdaman mo kapag ginawa ko sa yung ginawa mo sa asawa ko? Let me get you a dose of your own medicine. Wika niya na para bang nasa harapan niya si Miracle Mendez habang tinititigan ang mga pictures nito sa screen ng laptop. Agad na ginawa ng aksyon ni Jared ang inutos sa kanya ng boss niya si Kit Joaquin. Halos lahat ng publishing company pinuntahan niya upang ibigay ang isang napakagandang balita tungkol sa sumisikat ngayon na si Miss Miracle Mendez, aka Dr. Miracle. Ayon sa mga netizens, nang maibigay niyang pahayag at mga dokumento ay wala namang inaksaya pang mga publishing company na gumawa ng balita tungkol sa babae. Ganon din namang entertainment companies at vloggers na binigyan niya. Wala pang isang oras ay kumalat ng pictures at videos na ibinigay ni Jared. Halos na puno ng balita tungkol kay Miracle Mendez ang lahat ng social media. At kumalat pa nga ito sa buong bansa. News headline. Si Miracle Mendez na pinaniniwalaang si Dr. Miracle na sikat at napakagaling na doktor. Sa buong mundo isa palang malanding babae sa ibang bansa. Kita sa mga videos kung sino-sinong lalaking dinidikitan nito. Siya nga ba talagang totoong Dr. Miracle o gawa-gawa lang? Yan ang caption sa lahat ng post at link na ipinakalat ni Jared. Naging hot news pa ito sa buong kamay nilaan at sa isang iglap lang natabunan na ang issue tungkol kay Zinaya sa social media. Agad nakinig naman yun ng mga netizens at bumaha ng napakaraming larawan ni Miracle Mendez. Ang unang larawan ay nasa isang club na papalibutan si Miracle Mendez ng iba't ibang may lahing lalaki habang nagsasayaw sa gitna ng entablado. Ang ibang lalaki nakahubad-hubad na, habang ang iba naman ay nakatopless. Ang pangalawang larawan ay doon pa rin mismo sa club, subalit naghahalikan na si Miracle Mendez at ang kano habang ang ibang lalaki naman ay panayang hawak sa masiselang parte ni Miracle Mendez. Mayroon din doong isang video na halos kita ng singit at dibdib ng babae habang nakahiga sa isang mahabang sofa.
at lasing na lasing habang tumatawa para itong nakahit-hit ng droga. May larawan ding nasa isang hotel si Miracle Mendez habang kasama ang dalawang matabat matandang lalaking foreigner. Halos iba-ibang hotel ang pinuntahan ni Miracle Mendez at iba't ibang lalaki rin ang kasama. Ang pinakamalupit at nagpaagaw ng atensyon ng netizen dahil naroon sa larawan ng isang sikat na plastic surgeon na si Yuta Hiroshi galing ng Japan. Isa sa pinakamatandang bigating plastic surgeon sa buong bansa. Lahat ng post tungkol sa babae ay napuno ng samut-saring komento. Halos masasamang nakapaloob doon. Nela, shit, talaga bang si Miracle Mendez ito? Hindi ba ako namamalikmata lang? Grabe, ang lupit niya naman. Ling, girl, hindi ka namamalikmata. Si Miracle Mendez nga yan, malinaw na malinaw naman sa mga larawan at videos na kumakalat. Hindi ko kaya ritong si Miracle Mendez. Grabe, napakaruming babae. Cheryl Hilario. Sinabi niyo pa, akala ko mabait siya. Sa loob pala ang kulo. Kaya kayo rin, huwag kayong magtitiwala sa mga mahihinhing tao. Hindi ko nilalahat ha, pero may mga katulad nga na talaga kay Miracle Mendez. Grabe ang kakatihan. Melanie at Miracle Mendez. Kating-katite, grabing kati naman yan. Halos iba't ibang lalaking kumakamot. Kadiri Bells, Maria Sharon. Ganyan talagang mga babae sa abroad, mga liberated, pero hindi ko mati mapagka-liberated nitong si Miracle Mendez. Hayok na hayok sa lalaki. Safia Jade at Miracle Mendez. Hindi ka ba natatakot na mahawaan ng sakit? Baka nga may AIDS na yung babaeng yan. Diyos ko, lumayo-layo kayo sa kanya dahil masisira lamang ang buhay nyo. At Macho Papa at Miracle Mendez. Saan ka ngayon? Pwede rin ba kaming makaisa ng mga tropa kong tambay dito? Isang gabi lang naman. Huwag kang mag-alala. Solve ka naman sa amin. Tsak na mawawalang katim mo sa katawan. Masasarapan ka. Good performance ata to. Sup my duck. Makita lang kita. Tsak na titirahin kita. Elena. Yak, sobrang hate ko talagang mga taong mapagmataas sa sarili. Tapos may masamang budhi naman. Ito ang tunay na santa-santita sa loob naman ng kulo. Nagawang akitin ang lahat ng foreigner sa abroad. Hayok yarn? Ann, pati nga matatanda pinatulan nito. Sino nga bang nagsasabing peke lang ang mga larawan? May video nga oh. Kitang-kita naman na si Miracle Mendez yan. Huwag nyo nang ipagtanggol ang idolo nyo santa-santita. Nika Zia. Tama si Ann. Isa na doon si Mr. Yuta Hiroshi na isang plastic surgeon. Ilang taon na nga ba ito? Kung hindi ako nagkakamali, nasa 80 taong gulang na. Edad ng lolo ko na yan. Ew, pinatulan pa niya. Ang lahat ng comments sa iba't ibang post ay puno ng pambabash at pang-insulto kay Miracle Mendez. Kahit na sa ibang group chats ng mga netizen ay hindi rin nagpatalo sa diskusyon. Hindi naman nakatakas kay Marigold ang mga kumakalat na post tungkol kay Miracle Mendez. Nang makita niyang larawan at mga video ng babae, ay hirap na hirap siyang paniwalaan niyon. Hindi niya alam kung totoo nga ba ito, subalit sumisigaw ng ebidensya sa kanya dahil malinaw na malinaw ang mukha ng dalaga sa mga post. Pati sa GC nila. Marigold ay umabot ng link tungkol sa babae. Napatakip ng bibig si Marigold habang tinitignan ang diskusyon sa GC nila. Natabunan ng mga sinad niyang link tungkol sa kanyang kapatid na si Zenaya. Mayfe. Mas grabe pala tong si Miss Miracle Mendez. Napakalandi at napakakati. Early, sinabi mo pa. Naalala ko tuloy na makita kong isang article tungkol sa kanya. Na siya daw at si Dr. Miracle ay iisa. Dati, sobrang idolo ko siya. Ngunit ngayon hindi na. Ew! Hindi ko nga alam kung maniniwala pa kung siya at si Dr. Miracle ay iisa. Napakalayo naman niya sa isang sikat at magaling na doktor sa buong bansa. Baka nga gawa-gawa lang ni Miracle Mendez ang balitang yun. Fatima, ang sabihin mo baka nag-hallucinate lang ang dalaga? Napakalayo niya sa idolo kong si Dr. Miracle, no? Tsak na impostor ang babaeng yan. Ni Kasha. Grabe, nang dahil sa kanya nag-break kami ng boyfriend ko. Kumpara pa naman ako sa kanya, kesa hindi raw ako kasing galing ni Miracle Mendez. Ngayon tawang-tawa ko. Talagang ang layo-layo ko naman sa malanding babaeng yan. Hello, mabuti na lang at naghiwalay kami. Kapag nagkita kami, pagtatawanan ko na talaga siya.
Shout out sa ex-boyfriend ko si Jonas. Magsama kayo ng miracle slot mo. Ivy Gamuzaran. Napangalan ng Miracle, Limonita naman. Hindi bagay ang pangalan niya sa kanya. Panay ang tunog ng cellphone ni Marigold habang patuloy pa rin ang pagkokomento ng mga miyembro sa GC nila. Kumukunot naman ang noon ni Marigold habang binabasa ang mga mensahe ng mga dalaga. Gusto niyang ipagtanggol ng kanyang idolo, subalit tayo niyang madamay at mabash katulad nito. Inis na inis siya dahil iniinsulto ng mga tong iniidolo niya si Dr. Miracle. Napakabait at desente ng idolo niya. How come na magiging ganitong babae ito? Hindi papatol ang Ate Miracle niya sa iba't ibang lalaki. Siguro edited ang mga larawan subalit may video. Kitang-kita at malinaw din doon ang mukha ni Dr. Miracle. Napailing si Marigold, mas mabuti sigurong tawagan niyang Ate Miracle niya para ibalitang nangyayari. At itanong kung totoo nga ba ang mga larawang kumakalat sa social media ngayon. Na-realize ni Marigold nang ginawa niyang post at article links tungkol sa kanyang kapatid na si Zenaya ay tuluyang nawala na parang bula. Sa isang araw lang ay tuluyan na nakalimutan ng mga tao yun at napalitan ng balita tungkol sa kanyang idolong si Dr. Miracle. Sumingkit ang mga mata ni Marigold. Mukhang alam na niya kung sino may pakana noon. Hindi siya tanga at bobo para hindi malaman yon. Ang magaling niyang kapatid, si Zenaya, talagang hindi ito nagpapatalo. Mukhang gumawa ito ng paraan para mawala ang isyu nito at mailipat sa kanyang Ate Miracle. Hindi naman nag-aksaya pa ng oras si Marigold. Mabilis niyang forward ang link ng post kay Dr. Miracle at nagtanong. Ate Miracle, kumakalat ang mga larawan at video sa buong social media. Totoo ba ito? Ikaw ba ito? Mukhang ginawan ka na kaagad ng isyu ng magaling kong kapatid ni si Zenaya. Alam mo bang ikaw ng hot search ngayon sa internet at natabunan ng issue niya? Yan ang naging mensahe ni Marigold kay Miracle Mendez. Sa kabilang banda ay tumunog ang cellphone ni Bianca, aka Miracle Mendez. Mabilis sa kinuha niya to, tinignan kung sino nag-message sa kanya. Nang makitang kay Marigold nang galing ang mensahe, ay ngumisip ang dalaga. Expected niyang magandang balitang bumungad sa kanya subalit unti-unting nawala ang kanyang ngisi nang makitang mukha niya sa mga larawan. Sa link na yun. Napalunok siya ng laway dahil lang hindi yun basta-bastang larawan niya dahil may kasama pa siyang iba't ibang mga foreigner sa iba't ibang lugar. Nalaglag ang kanyang cellphone sa sahig at nagsimulang manginig ang kanyang katawan. Hindi dahil sa sobrang galit at inis, kundi dahil sa sobrang takot. Lahat ng yun ay hindi gawa-gawa lamang kundi ito ay totoo. Lahat ng nasa larawan ay talagang siya yun na totoong nangyari sa kanya. Napasabunot ng buhok si Bianca. Sa nagmamadaling kinuha ang cellphone sa sahig, tinignan niya ulit ang post baka namamalikmata at nag-hallucinate lang siya. Subalit lahat ng yun ay totoo. Napailing siya ng marahas. Oh my God! Oh my God! Sinong gumawa nito? Sino nagpakalat ng mga larawan ko sa social media? Paano nila nakuhang mga to? Hindi na mapakali si Bianca. Para itong baliw na pabalik-balik na naglalakad sa loob ng kanyang silid. Ang pinaka, hindi niya nagustuhan na yung mga video niya kasamang matandang lalaki at napakagat siya ng labi. Malilintikan siya sa matandang iyon. Kailangan pa niya ito upang mahuthutan ng matanda. Oh God, what should I do? Naiyak na tanong nito sa sarili. Iba't ibang lalaking kasama niya sa larawan, mas worst pa is sa litratong napapalibutan siya ng mga lalaking nakahubad. Kitang-kita sa larawang nag-e-enjoy rin siya kasamang mga to. Kahit nahihirapan, pinilit niya pa rin magbasa ng mga komento sa mga madla. Umaasang may kakampi sa kanya subalit puros pang iinsulto lamang ang kanyang nabasa doon. Ni isa'y walang magandang komento tungkol sa kanya at yun ang ikinaiinis ni Bianca. Nasaan ang mga supporters ni Dr. Miracle? Biglang nawala o baka naman pinaghihinalaan na siya ng mga to. Panay lamang ang scroll ni Bianca sa mga komento at ng patuloy na pagbabasa niya ay mas sumikip pang dibdib niya. Elizel, hindi ko alam kung maawa ba ako kay Miracle Mendez o ano. Professional pa naman siya pero ganito ang asal niya. Pumapatol pa siya sa mga matatanda. Sheila May, nakakaawa sa ganyang edad, nalosyang na siya. Pati Kifi, lawlaw na. Kumuyam ang kamao ni Bianca nang mabasa yon. Gusto niyang ipagtanggol ang sarili niya subalit hindi niya alam kung anong idadahilan sa mga netizens. Wala siyang nagawa kung hindi ang mainis at umiyak na lamang sa sobrang frustrations.
Hindi siya makapaniwalang nangyayari to sa kanya ngayon. Sa paglipas ng oras, ang mga netizens ay mas nagiging interesado pa sa buhay niya. Yan ang kinatatakutan niya. Kaya nilang maghukay pa ng natatakot siyang malaman ng ibang tunay na katauhan niya. Kapag nangyari yun, wala na siyang maihaharap sa kanyang pamilya. Halos lahat ng tao ay nagkandabaliw dahil sa napaka-intense na balita tungkol kay Miracle Mendez. Lahat ng komento ay napuno ng pang-insulto at pagkamuhi sa dalaga. Lucia, kung hindi ako nagkakamali, buhay pang asawa ni Mr. Yuta Hiroshi. Isa rin itong surgeon at bata pa, hindi ba't kasal ng matanda sa babae? At may anak sila. Paano matim ni Miracle Mendez na agawin ng matanda sa asawa nito? Mayfe. Hindi ko alam pero ayon sa nakalap kong impormasyon, si Miracle Mendez ay palaging napunta sa klinik ni Mr. Yuta Hiroshi. So matagal na nilang niloloko si Mrs. Hiroshi. Maximo. Kung ganun nga, pwedeng silang kasuhan ng legal wife ng Article 333 of the Revised Penal Code o ang tinatawag na adultery. Miles, ang pagkakaalam ko kapag ang lalaki nagabit, pwede siyang kasuhan ng asawa niya ng concubinage. At kapag ang babae naman ang nagabit sa ibang lalaki, adultery. Maximum. Now I know, so pwedeng kasuhan ni Mrs. Hiroshi si Yuta Hiroshi ng concubinage. Paano naman si Miracle Mendez? Anong may kakaso sa kanya? Miles, ganun din, kasama na doon si Miracle Mendez. Hindi pwedeng si Mr. Yuta Hiroshi lang ang kakasuhan. Dapat silang dalawa. Sapat ng mga larawan at videos na nasa social media para kasuhan sila ng asawa ni Yuta. There are 3 circumstances. Una, when a man keep his mistress at home. Pangalawa, having sexual relations in scandalous circumstances. O ang pangatlo, cohabiting with her. Kahit anuman dyan sa tatlo'y pasok yan sa magiging ebidensya. Walang kawalang dalawa. Evelyn, ang kaibahan nga lang hindi makukulong si Miracle Mendez. Maximo, ha? Paano? Ganito kasi yon. Ang penalty sa adultery ay pagkakakulong ng wife at kabit nito. Samantalang ang concubinage naman ay pagkakakulong ng husband at disteryo naman sa concubine o kabit nito. Miles, ano ang disteryo? Evelyn, ang disteryo ay walang katumbas na pagkakakulong. Ito lamang ipinagbabawal sa isang tao na pumunta o lumapit sa lugar ng biktima. The penalty requires the concubine to live at least 25 kilometers away from the residence of the offended spouse. Pareho to sa tinatawag nating rest-standing order. Miles, napaka-unfair. Dapat si Miracle Mendez ay makulong din. Evelyn, wala tayong magagawa, ganyan ang batas sa Pilipinas. Maximo, hindi ba natatakot si Miracle Mendez sa karma? Nakakapanindig balahibong kanyang ginawa? Diyos ko! Habang binabasa ni Miracle Mendez ang diskusyon ay napangisi siya dahil alam niyang hindi naman talaga siya makukulong kapag kinasuhan sila ng asawa ni Mr. Yuta. Kahit paano nawala ng isang tinikang dibdib ni Bianca. Napakunutang noon niya nang makitang salitang karma, bigla siyang kinilabutan dahil doon. Hindi niya naisip ang salitang karma nang landiin niya si Yuta Hiroshi. Ang importante lang talaga sa kanya noon ay mapagawa ang kanyang mukha. Kapalit naman noon ay ang pagbibigay niya ng aliw sa matanda. Tinulungan din siya nito na ma-recover ang kanyang career at sa loob ng ilang taon, naigapang niya sa pinakamataas ang kanyang career ng ganun lang kadali. Talagang nasa isip niya noon na hindi malalaman ng mga tao kung anong meron sa kanila ni Yuta. Dahil sinikreto to ng matanda, subalit walang sikretong hindi nabubunyag. Hindi niya na rin ine-expect na ganun lang kadaling malaman ng mga tao ito dahil nagsisimula pa nga lang siya sa kanyang mga plano. Sa pag-iisip noon ay nakaramdam ng galit at inis si Bianca. Kinagat niya ng mariin ang kanyang labi hanggang sa nalasahan niya ang mapaklang likido at alam niyang dugo iyon. Si Zenaya, alam kong si Zenaya ang napakalat. Nang balitang yon, bulong niya sa sarili. Maya-maya lang itumunog ang kanyang telepono. To her horror, it was Yuta Hiroshi on the screen. Kahit na matanda na ito, ay malakas pa rin ang lalaki kaya pa rin itong patayin siya kung kinakailangan. Hindi niya kayang sagutin ng matanda subalit wala siyang ibang choice. Baka pumunta to sa Pilipinas at hanapin siya. Baby! Tawag niya sa matanda. Bakit napatawag ka? Kahit na nandidiri siyang tawaging baby ang matandang lalaki, nilunok niya na lamang yun. Hindi pa ba siya sanay? Why did I call? Ha? Are you nuts?
I saw our photos all over the internet and my wife was angry about it. Hindi mo ba alam kung gaano mo nasira ang karir ko? You bitch! Sigaw ni Yuta Hiroshi. Kahit na nasa Japan ay marunong pa rin managalog ang matandang lalaki. Ginawa kasi nitong lahat para magkaintindihan sila. Baby, hindi ko alam kung sinong gumawa sa akin ito pero may idea na ako kung sino. I will fix this mess. Don't worry. Just don't stop giving me some allowance, okay? I'll fix everything. Just trust me on this. Naiyak niya sabi sa matanda. Bianca, you dare to drag my name after I help you with your damn ugly face. I spent my years supporting you with lots of money. Is this how you repay me? You have to be kidding me. Sigaw ng matanda sa kanya. Napapikit siya ng mariin dahil alam niyang galit na sa kanya si Yuta. Rinig niyang paghinga ng matanda sa kabilang linya. I didn't know you're a bitch. I can't fathom these pictures and videos. How could you do such a heinous thing? You're a master. Biglang napahagulong si Bianca dahil sa sinabi sa kanya ni Yuta. Alam niyang ginalit niyang matanda kaya natatakot siya na hiwalayan siya nito at hindi na muling suportahan siya ng kanyang pangangailangan. Hindi sapat ang karir niya para mabuhay ng marangya. Kailangan pa rin niyang yaman ni Yuta. Yuta, let me explain, okay? Mali ang pagkakaintindi mo. That news about me was fake. I don't need your explanation, woman. Pagsisisihan mo na dinami mo pa ang pangalan ko. Magsasalita pa sana si Bianca subalit narinig niyang sunod-sunod na tunog ng telepono. Hudyat na ibinabana ni Yuta ang tawag sa kanya. Sa puntong iyon, gumuha ng kanyang iniingat-ingatang karangyaan. Ilang minuto lamang ang nakalipas na makita niyang isang post. Hindi kakasuhan ni Mrs. Hiroshi ang kanyang asawa. Subalit tinanggal ng kanyang lisensya bilang doktor o surgeon. Wala ng karir ni Bianca. Sa isang iglap ay nawala na ito na parang bula. Hindi naman makapaniwalang dalaga at napapailing na lamang habang panay ang buhos ng kanyang mga luha sa pisngi.